Magandang gabi po mga kababayan ko. Tatalakayin po natin ngayon itong sinasabi. Mapapakita natin yung halata na talaga po si Senator Ping Lacson. Siya po ay pro-BBM, pro-tambaloslos. Ibig sabihin po, yung kanyang pag-upo sa kanyang pwesto ay para halukayin at ikasa na mabibigyan ng proteksyon si BBM at saka si Tambaloslos. Yan lamang po ang ibang objective niya, wala nang iba po. Kaya ikaw, Ping Lacson, baguhin mo na yung sistema mo kung nagsasalita ka na you are for God, for country and people. Pero yung action mo mali. Isa-isay natin. Una, bakit siya nagalit pala siya sa ginawa nila ni Amy Marcos, ni Marcoleta. Sino ba yung mga signatories to minority report? Marcoleta. Blue Ribbon. Okay. Hinahanap ko lang signatories. Dali lang. Halata po na yung pakay ni Lacson ay maproteksyonan lang po si BBM. Number one, wala siyang pakialam kung ang diskarte niya kung mapapahamak man si Romualdez. Pero yung bet niya, yung diskarte niya, si BBM ang laging kanyang tinatarget. Kaya po, nagagalit ito si Marcoleta, si Amy Marcos, si Bato de la Rosa, si Jinggoy Estrada, si Bongo Ruben Padilla. Pero mayroon silang kasama na hindi pumirma. Pero of course, in spirit, magkasama sila doon. Si Alan Peter Cayetano, si Francis Escudero, Cheese, tsaka si Joel Villanueva. So ano ba ang kahalagahan nitong tinatawag na minority report? Kung makita mo yung minority report, ay naglalahad ng mga nangyari sa Blue Ribbon Committee nung unang hawak pa ni Marcoleta, nung hawak pa yung 3 hearing. Nilatag niya doon, unang-una si Diskaya, na nagkilala na ng 17 mga congressmen. Ang tanong doon, bakit hindi mo pinapatawag mga congressmen na yon? At bakit hindi mo pinapatawag, Lacson, ang mga testigo na makapag-identify ng mga congressmen? Wala po talagang kwento, walang patutunguhan itong Blue Ribbon Committee na to. Ano ang tawag ko dito? Ano to eh? Budol Ribbon Committee. Kung mayroon mang kung may tanim impeachment, may tanim din, may tanim Blue Ribbon din. Yan po ang mangyari. So kung ngayon, ang nangyayari, gusto nila apektahan, lalaruin ang mga impeachment. Kaya ang tawag ko sa kanila, kung may flood control, may impeachment control, at mayroong Blue Ribbon control. Yan ang ginagawa ni Lacson ngayon sa Blue Ribbon control. Kinokontrol niya. Sa natin, i-recall natin, unang hearing ni Marcoleta sa Blue Ribbon na siya pang may hawak. September 1, 2025. Nandun si Diskaya, binanggit niya na, yung pinakamahalaga na nangyari doon. Binanggit niya ang 17 na mga congressmen na
binigyan niya ng pera. Yan personal yan, binigyan niya ng pera. Pag sinabi niyang binigyan ng pera, mapatunayan niya yan sa pamamagitan ng perang binigay na winidraw. At siyempre may cellphone yon, may message yon. Sige, magkita na tayo. Saan tayo magkita? Ganun lang ako kasimple. Mas mataas ang uri ng ebidensya para mahuli ngayon kung sino pinagbibigyan. Ayaw mo yon? Bakit ayaw mo? Bakit hindi mo inano? Kumbaga, meron na siyang resibo. Kompleto na. Imikot-ikot, hindi na pinakuha. Tapos, ang style nila, nilalaro nila si Diskaya, pinapagalitan nila. Pero ang pinaka-target talaga nila, ayaw nila si Diskaya. Bakit po? Kasi po, si Diskaya, maraming taong politikong binibigyan ng pera, kasama po si Romualdez. Malamang kasama dyan si Bongbong Marcos. Yan po talaga ang katotohanan. Kaya wala ka mapahihita dito kay Ping Lacson kung bakit nanalo pa yan. Dapat nga, mas maganda pa nga ang nabitin, si Bentolpo. Number 13, si Bentolpo, kung nakapasok pa Sana hindi na nanalo yan. Tapos si Tito Soto, wala na, laos na yan. Wala rin kwentang ginagawa. Anong nangyari sa Senate natin? Puro laruan lang ng mga naggagawa ng protector ni BBM. Ganun nangyari. Mas maganda pa nga number 40 doon si Bong Revilla. Nakulong na siya ngayon. Pero ang kulong niya na isisiwata ko na yan na drama lang yan ni Rimulya at makakalabas yan. Gagamitan ng double jeopardy. Ganun lang ho yan. Pero ito kay Ping Lacson, talaga at saka kayo, nagkutsabahan kayo ni Tito Soto. You are there not as independent persons who should protect the republic. Ang mga senador po, sila po ang dapat ang malaya. Ang kalayaan na tinatamasa ng lahat ng senador ay sila po ang pumapapel bilang konsensya ng bayan. Kasi pag congressman, wala kang maasahan dyan. Lahat ng congressman, majority dyan, pumapaborin kung sinong presidente. Pero yung mga senador, dapat hindi ka papabor sa presidente kasi magagalit ang tao sa iyo. Pero sekreto lang. Anong ginagawa ni Ping Lacson? Matagal na, bakit hindi mo pinapatawag ang lahat ng tao na nabanggit na gumitna para tumanggap ng pera sa mga lahat ng 17 congressmen at saka mga iba pang opisyal? Ano meron dyan? Ba't pilit mo inano kung sino-sino? Tapos, andun din si Toby Chanko. Nag-report din. Kaya nabisto yung mga ginawa ni Saldico. Kaya siguro si Saldico napilitan na bumaliktad at sasabihin niya na ang lahat. Pero wala siyang tiwala sa panahon ngayon kasi ipapatay siya. Yon ang pag-akala niya. Which is, naniniwala naman ako, pag dito siya kasi, ang testimonya lamang po ni Saldico ang pwedeng gamitin na matibay laban kay Bongbong Marcos. Kasama ng kanyang tauhan na si Mark Teksay at saka si John Paul Estrada. Bakit iniba-iba mo? Pinaikot-ikot mo yung takbo. Ang problema sa iyo, Ping Lacson, bakit hindi ka nang pa-follow up doon sa mga mali-malita na mga nilabas ni Saldico? Ang katwiran mo, hearsay yun, hearsay. Ping Lacson, you do not know the meaning of hearsay. You even do not know that if it is hearsay, it does not mean to say that it is not true. Ang pag-iiwas mo na gumawa ng follow-up na investigasyon para doon sa mga mali-malitang pera ay isang pruweba na pinoprotektahan mo si Marcos. Napakalaking pruweba.
Hindi naman ito pangkorte ang ginagawa ng Senado para ito sa inyong trabaho na gumawa ng batas. Hindi mo kailangan ang hindi hearsay kung gagawa ka lang ng batas. Ginagawa mo kaming bobo, mas bobo pa sa amin. Akala mo malulusutan mo yung style mo. Kunwari nagagalit ka pa kasi maraming nagmamaliit sa committee mo, sa ginagawa mo, halata ka. Sabi na shut the f up. Shut the fuck up. Ay. Ngayon, ito pakita natin yung isang kagaguhan na ginawa ni Lacson. Ang ginawa niyang isang kagaguhan, nagdrama. Ang drama niya ay kunwari may dalawang babae na nagpapakita at pumunta sa kanya para tumistigo na sila ay nakatira sa isang bahay na address ay 30 Tamarind Street doon sa Forbes Park, Makati. At nakatira sila doon, parang kasambahay sila. Tapos pinapaalis na sila. Kasi gusto mong palabasin, Ping Lacson, na si Curly Discaya ang bumili ng bahay na yun mula kay Doris Ho Magsaysay kasi may-ari si Doris Ho Magsaysay. At binili niya yun para kay Romualdez. At bakit mo, anong effort mo, bakit mo inaksayahan ng panahon yan? Isa lang po ang dahilan. Kasi binanggit po ni Saldico sa kanya na ang delivery ng mali-malitang pera ay nung huli para kay BBM ay doon sa 30 Tamarind Street. At pinabili ni BBM yan, ayon kay Saldico, para doon itatambak ang lahat ng pera na makukuha na bilang SOP or commission or standard operating procedure. Makukuha mula sa mga kontraktor at mga official ng DPWH at doon itatambak. So ano ngayon yan? Iyon yun yung RR residence. So ngayon, nang naipresenta yung dalawang babae, pinangalanan niya Mariang Palad o kung ano ng mga pangalan na imbento. Pagkatapos, itinuro si Discaya. Kawawang Discaya. Naniniwala pa naman ako si Discaya. Sa kanya sinabi na wala siya, hindi pa siya kailanman, hindi pa nakatapak sa Forbes Park. So, ibig sabihin, imposible, ang kwento ngayon na inimbento ni Lacson. Gusto niyang palabasin na si Discaya ang bumili ng 30 Tamarind Street na mansion sa halaga na kalahating bilyon o hanggang 1 bilyon at ginawang delivery point ng lahat ng pera na nanggaling kay Saldi na kinulikta ni Saldi sa buong Pilipinas para ibigay kay Bongbong Marcos. Kasi si Saldi na ngayon ang bagman niya. Yan ang tagahatag, tagakolekta. Kaya nga, one time na nandoon si Gutesa, Sergeant Gutesa, na timingan niya, na nandoon siya na naghatid si Eric Yap, Congressman Eric Yap ng Benguet. Naghatid ng 46 na malita na pera. At ang laman ng bawat malita ay 48 million pesos. Kwentahan natin, ang 48 million pesos, ito, 48 times 46 equals ilang billion ka ito? 2.208 billion pesos ang laman ng 46 na malita. Diniliver sa bahay ni Saldico sa Valle Verde, Phase 6. Doon sa number 28, Ladybug, 28, sa Ladybug Street. At mula roon sa bahay ni Saldico, i-deliver sa bahay ni Romualdez doon sa
Number 42, McKinley Street sa Forbes Park. Tapos, huli, doon dineliver sa 19 Nara Street, Forbes Park, yung dating bahay ni Michael yan, na binili ni Romualdez. Ang pangatlo, doon dineliver sa katabi ng Malacanang. At later on, nung nagreklamo si Bongbong Marcos, kasi apparently, very, very apparent, iniisahan ni Romualdez si Bongbong Marcos. Kasi ang pera na dapat ibibigay niya doon kay Bongbong Marcos ay hindi niya nirimit. Tinabi niyang iba. Pinambili niya kung ano. Kaya, nang lumabas si Toby Chanko, sinabi niya na pinatawag siya at saka si Martin Romualdez ni BBM. Bakit? Si Toby Chanko kasi ay ang asawa niya pinsang buo ni BBM. Si Martin Romualdez ay pinsang buo ng asawa ni Toby Chanko. Kaya ang asawa niya, pinsang buo si BBM at saka si Romualdez. Doon sila raw pinagalitan. Pinagsabi ni Toby Chanko, pinagalitan sa harap niya si Romualdez. Sinabi, ilang Ferrari pa kayo gusto mo bilhin? Ilang bahay pa ba sa Forbes Park ang gusto mo bilhin? Ilang pera pa bang gusto mo kunin? Kasi nagrereklamo si BBM at wala nang delivery sa kanya. Natigil. Pero yung mga delivery na yon, sinabi, kinuntak ni attorney Jojo Cadiz na isang assistant ni BBM, kinausap si Saldico na doon na lang sa 30 Tamarind Street i-deliver. Yan. Yan ang katotohanan. Okay? So wala na kayong mababa. Wala na kayong wala na kayong magagawa. Si bistado si Pinky Lacson na pinoprotektahan niya si BBM. Nung una, malalaman niya pinoprotektahan niya rin tungkol doon sa 100 billion na insertion na sinasabi ni Saldico. At sinabi ni Pinky Lacson na totoo yun. Pero pinalabas niya, ang 100 billion ay ginamit lamang ang pangalan ni BBM. At ang dumiskarte doon ay si Executive Secretary Lucas Bersamin, si Yusek Adrian Bersamin na apo ni Lucas, si Traigib Alaybar. Yon daw ang dumiskarte, pati si Amina Pangandaman. Kaya ang nangyari, na diskarte ni Lacson yun, pinaniwala niya, kunwari, gumawa siya ng kwento, nagsalita pa sa Senado. Sinabi ganon, mahilig magkwento to si Lacson, wala naman siyang dalang ebidensya. Kwento na lang. At dahil sa kwento niya, natanggal ngayon si Executive Secretary Lucas Bersamin. Natanggal din ang kanyang apo na si Adrian Bersamin. Natanggal din si Traigib Alaybar. Natanggal din sa Amina Pangandaman. Na sila ang sinisisi sa 100 billion. Kalain mo ba naman, mapalusutan mo ba ang presidente sa 100 billion? So, ganun ang nangyari. Tapos, umangal si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Pinalabas ng nag-resign. Bagkos, siya ay tinawagan ni ER na isang pribadong tao na huwag ka lang magreklamo. Kaya hindi na rin siya nagreklamo. May isang tanong tayo ngayon. Sino si ER? Alam ni ano yan? Alam ni Jose Alan Mendez de Belen kung sino si ER. Sino yan ang tumawag kay Bersamin? Walang iba kundi si Enrique Razon. Kaya ibig sabihin, ang laki ng ginagawa ni Razon sa gobyerno ni BBM. Parang siya na rin si BBM. Parang siya na rin ang presidente. Sila nagtutulungan. Sila ni Lisa Araneta Marcos. Kaya, malala mo nang binanata ni Kiko Barsaga si Razon? Actually, ang target ni Kiko Barsaga yun si BBM. Kasi what you see in Razon is you are seeing the person of BBM. Ganun lang ho yung makikita mo dyan. Dagdag pa nito. Si Saldico nagsalita na.
Bakit hindi nyo pinatawag si Gutesa? Ngayon, ipatawag nyo daw. Bakit si Gutesa lang? Alam mo naman maraming bodyguards. Si Saldico, kukunin mo lang listahan doon. Ipatawag mo sa Forbes Park, ipasok ko ang tinatawag na mga logbook, pati ang Valle Verde para malaman natin kung sino-sino ang pumupunta sa mga bahay ganun. Takot kayo? Ayaw niyo gawin yan? Kasi dyan nakatira si BBM? Malalaman ngayon kung sino nakipag-usap dyan? Andyan din nakatira si Martin Romualdez? Yan po. Naluluko na tayo. Walang patunguhan itong flood control na to. Kasi bakit? Nagkaroon ng impeachment control. O, may impeachment. Bago kay BBM. May darating pa kay BBM, 2. Tapos nag-uunahan lang. Mayroon din laban kay Sara. Kinokontrol nila. Kaya akala mo, ang flood lang kinokontrol. Pati impeachment, control din. Pati na testigo, control din. Matindi. Sino pa bang ibang binanggit dyan? Si Diskaya, marami siyang binanggit na tao na nakakaalam sa diskarte kay Romualdez. Bakit hindi niya pinatawag yun, Pinky? Sabi ni Attorney Jose Alan Mendez de Belen, bakla ka daw kasi. Halata namang bakla. Nakipaglabanan ka pa ng sagutan kay Amy Marcos. Sinabihin mo pa na ritoke siya. Ibig sabihin, bakla ka. O ito, yung ginawa niyang drama. Saan ka ba na makakita? May testigo kang 2, babae, nakabaskara, nakasombrero. Tapos kada tanong ni Risa, tanong kung sino mga, si tanong ni Marcoleta, kahit sino pa nakatanong, siyang tagasagot. Anong klaseng testigo niyan? O, pakinggan natin. Pakita ko sa inyo. Matindi talaga si Pinky. Ayan. Okay. Ito na. Pakita natin yung ginagawa ni Pinky Lacson. Mali talaga yung magpresenta ka ng testigo. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Ikaw ang tanong. Ang kasama mong tatanong, ikaw sasagot. Anong klase? O, tingnan mo. Bakit ikaw sasagot? Ano meron dyan? Official in the statements of the department, we are not totally disclosed ilang applications sa ngayon at base dun sa the prosecution of these cases. Di Get na hindi sila kasama, kaso na kumuha ng state witness ang Estado. Only in those, because otherwise wala na po tayong ipoprosecute dyan. kindly administer the oath to Yun ha. Maria. Ito yung testigo niya ko no. Ah. Pag-administer na ba ito? Kindly administer the oath to Maria and Joy. Ha, joy to the word ha. Hindi ito Mariang Palad. yung mga real names nila, pero kindly administer the oath to the 2 new witnesses. Kindly stand up. Bakit pa manumpa yung mga testigo mo? Hindi naman sila sumasagot. Ikaw naman sumasagot. Kindly raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Please sit down. And ipaliwanag nyo lang bakit kayo naanditong dalawa. Ha! Kayo na yung magkwento. Sige. Good afternoon po. We have their real names. Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni
Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with our deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker Dapat who was the broker, hindi who is the broker. from Key Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. To that was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who Huh. uh, Akala ko matatanong, ano nangyari sa iyo? Bakit sinasabi mo na eventually you were evicted? Ikaw na testigo ngayon? Dapat nanumpa ka muna. Ano ba, Ping Lacson? Dapat mga testigo mo yung magsabi. Bakit ikaw mag-provide? Ikaw magbibigay ng impormasyon. Dapat, yung mga testigo mo. who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was Ito tinuturuan mo mga testigo sa pamamagitan ng pagsabi, and then you were eventually evicted. Tapos talagawin, ho, ay nako, ulit-ulit natin. You were being evicted. we were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. Oh, bakit mo sasabihin niya gano'n? Dapat ang totoong testimonya ng mga testigo, huwag ikaw ang mag-provide ng informasyon. Alamin mo sa kanila kung anong informasyon mabibigay nila. Your information as the person who invited them is irrelevant, Mr. Lacson. And he made mention Ayan na naman. meron kayong nakaharap Ayan, ikaw pa nabigyan ng informasyon na may nakaharap doon dalawang babae na ano? nung you were forcibly being pushed out Ikaw pa nabigyan ng informasyon? Ikaw pa of the testigo? residence. Nabanggit niya si Carla Discaya. Ikaw pa na-provide. Nako, binibigyan mo ng guide ang mga testigo mo para sumagot. Kapag korte yan, sisigawan ka ng abogado. Objection, Your Honor! The questions are leading. Nagtuturo sa testigo. Would you confirm that? Mali na tanong niya. Yung confirm. Let it be known na kami pong mga examiner, hindi po kami, bawal po sa amin pag direct examination, ibig sabihin direktang tanong, bawal po sa amin magtanong ng mga tanong na sinasagot ng yes or no. Dapat, ang itatanong mo, isang tanong na magbubukas open-ended para kung totoo nagsasabi ang testigo, hindi siya binibigyan ng tip kung paano sumagot. Kung magtatanong ka, yes or no, ay wala, binibigyan mo siya ng tip. Walang kwenta yung testimonya na it can never be said as true. That was February 1 po. Yeah. Pwede yan, TJ kasi nabigay siya ng pizza. Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. February Yeah. 21. But how did you know Okay, baka pinaktis mo sa labas bago kayo mo po. February 21, 2024. Introduce kayo sa contractor. that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya? Oh, anong klaseng tanong? What did you do? Balikan natin. Nakilala niyo yung contractor? Referred to, but how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Discaya?
May sinabi na ba sila na alam nila? Ulitin natin. Balik natin, balik. Confirm that? That was February 1 po. Yeah. February 1. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he Introduced didn't to the mention the contractor. name. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Oh, Yeah. hindi mention the name eh. Hindi binanggit ni TG ang pangalan ng kontraktor. Lacson. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Diskaya? Wala nga silang binanggit na si Mr. Diskaya eh. Ikaw nag-provide ng informasyon na Mr. Diskaya. Bubo. Pag abogado ka, pinalabas ka na ng judge sa korte. Bawal po sa amin ang ganun. Mga abogado, bawal yung mga tanong na ganun. Ulitin ko lang ha. Ang Referred to, yeah. But how did you know Introduced us February. Diskaya? ayan. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, Ang kinonfirm petsa. Hindi tao. he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that Did not mention the name eh. How did you know ang sagot mo? Alam naman na, hindi pa nga nila alam eh. He did not, it was not mentioned to them. Kasi later on, malalaman natin, nakilala lang nila si Diskaya sa television. Not in anywhere. that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Diskaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Diskaya. Ayan. Nasabi ko, kamukha Saan? Pwede yan kasi nakita na sa television. Lumabas ang sa mukha. TV po. When Yan ang mga tanong mo dapat, Mr. Lacson, saan? Huwag ka mag-supply ng sagot. the flood control project is being brought up. No? During the hearings. Yes, during the Oh. hearing. During the hearing. Dapat ikaw ang nagtanong sa kanila kung totoo rin sabi ng testigo mo, sagot kailan? Hindi na ikaw masagot kung kailan. Sinagot mo na kahit na during the hearing. Hindi, binigyan mo sila ng tinuruan mo sila. Hinayaan mo na sana sila, nagtanong ka na sana dapat na kailan. Sila na yung magsasagot during the hearing. Okay, so sabi so- ko sa boss ko, sorry about that. Sabi ko po sa boss ko tsaka sa colleague ko, Tingnan mo na bakit yung babaeng ito sa kaliwa lang ang sumasagot. Yung kanan, hindi. Anong ibig sabihin yan? Itong sa kaliwa, ito lang yun ang pinractice muna bago umpisan yan. tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? Sige. And then we both agreed na siya nga. And he was physically there. He was physically there. How long did you talk to She was physically there. Okay lang yung tanong na yan. Mr. Diskaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one. Less than 5 minutes. Meron bang usapan na less than 5 minutes? Analisahin natin. Ang representasyon nila dito, na nagkaroon ko noon, pumunta ko no si Diskaya dyan para paalisin sila. Would you agree na 5 minutes lang ang itinagal kung totoo man na pumunta si Diskaya at ang pakay niya palayasin na kay dyan? Kasi nga ibibigay daw ko na kay ayusin niya kasi kontrata niya. Ayusin niya ang bahay tapos ibibigay kay Romualdez. Would you believe na 5 minutes lang? And manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Kaya, pagbigyan natin si Lacson, kindly narrate. Magandang tanong yan. Dapat ganun mga tanong mo. Open-ended, ang hindi alam na, kung hindi niya alam, hindi niya masasagot. Yan ang open-ended. Diskaya at that point in time. Okay, during February 1 po, Ika mo na, wag mo na ulitin ang salita at that point in time, ha? That is redundant. Sinabi mo lang at that time or at that point. Mamili ka lang. it was just a short introduction by TJ Conti.
he mentioned po, Ulitin natin para maintindihan at that natin. point in time? okay, during February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga Nagulat naman ako, bakit hindi niyo tinanong sino yung TG Conte? kami na we really cannot matanggal lahat ng mga gamit dahil sa sobrang dami. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. Mhm. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Oh, And then after po nun, sino nag-mention? Sa Si Carly Discaya daw. According to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Now, nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita niyong personal, si Carla Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung nandito siya sa loob. Nakita mo ang kagaguhan nitong turo-turo. Tapos later on, i-claim ni Lacson na positive kasi nakita, na-identify. Hindi po pwede magiging magagamit na positive yan ang inyong turo-turuan system. Bakit? Kasi popular na yan si Diskaya at binigyan na siya, tinuruan na siya kung anong gagawin. At kilala niya, siyempre sa TV nga lagi. Kaya mali po yan, Lacson. Hindi po yan magagamit sa korte na ebidensya na positively identified. Kasi, ang tao na positively identified mo ay matagal nang laging sa hearing nakikita. ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Yung isa buntot. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing Okay, si ang John may-ari ng Magno. bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Bakit yung isang babae hindi nagsasalita? Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Ay, yes or no naman ang sagot naman. Hindi pwede na tanong yan. Mali yan ang tanong. Dapat ang tanong mo, kung gusto mo palabasin na yes, ganito lang kasimple, turuan kita. O makinig kayo mga nakikinig. Ang gusto niya palabasin na, baka sa susunod na pagkataon, makikilala pa rin nila o makikita, ganun pa rin gagawin. O, ang tanong dyan ganito, ano ang magiging reaction o anong gagawin nyo? Saka sakali, sa susunod na pagkakataon at mag-uusap ng ganito rin, magtanungan ng ganito rin mga tanong, dapat ganun ang pagtanong, Mr. Pinky Lacson. Correct, Your Honor. O ngayon, Carly, it's your turn. Your Honor, Pakinggan natin si Carly. Diyan mo makikita na paka-unfairness ni Ping Lacson. May na pinoprotektahan niya talaga si BBM at ituro niya lang muna lahat kay Romualdez. okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip It's ako not ng for you to bangungot. identify Ayan, them. naniniwala ko sa sinabi ni Carly Discaya na hindi ko siya nakilala kahit sa panaginip ko. Hindi ko siya nakikita. It's for them to identify you. Anong klase? Is for them to identify you. Anong klase yan? Ba't pinatakbo pa yung testigo na hindi naman pala makapagsalita na mayos? Hearsay na yun. Tandaan nyo, Lacson. Tandaan nyo rin yung mga kababayan ko na nanonood. Lahat po na testigo, hearsay po ang kanilang testimonya kung hindi mo sila isa-subject sa cross-examination. Dapat i-subject sa cross-examination at dapat buksan. Nakalagay nga sa ating konstitusyon. The right to meet the witnesses face to face. Ngayon, eventually, magkakaso-kasuhan yan sa kasakali, ay tinanggalan mo na ng karapatan ang isang tao para binigyan mo ng isang advantage o pabor. Yung mga babae na inimbento nyo, halata talaga na imbento.
So, sino ngayon maniniwala sa ginagawa mo, Lacson? Ikaw lang. Walang maniniwala dyan. No? Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing here, To deny, bahala ka mag-deny. Basta, natapos na ni Lacson ang trabaho niya. Isisave niya si BBM sa Kahiyan. Na Tamarin Street pala kay BBM. At doon nilalagay ang lahat ng SOP na pera. is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. Ay! It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, Ayan. kindly help me out or Dong. Nagano PG pa kayo? Nagkutsabahan pa kayo ni Dong Padulyon? Ha? Nagkutsabahan pa kayo ni Dong Padulyon? Parang ito this is another version of Ben Dalo. Dong, tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Pakinggan Opo. mo gagawin. Ang right to confrontation ho kasi kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify. Ay, isa ka pa nga bubo na kumakampi ka naman kay Lacson. Ang bagay siya, ididisbar. Saan ka nakakuha ng batas na yan? Adong Padulyon. Pinapahiya mo lang ang lahi mo eh. Bilib pa naman ako sa'yo na abogado ka, tapos ngayon, naiba na? Sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sana ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Yeah. Na hindi ko pa nga alam Naniwala kung ko ano yan. mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. So, nagsasabi ng totoo si Diskaya. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, ano? Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabi ikaw ang bibili. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. At isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Ha! Mr. Chair, follow-up question. Yes, Senator Risa. Isa pa ito. Salamat, Mr. Chair. Miss, yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming komite through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi For that niyong matter, kwento. kung Yes, alam Mr. nyo Chair. rin, ang sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Yan, Corporation, yan. di ba? That is. Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Ay nako, wag ka magbigay ng pangalan. Tanungin mo sila kung sino stockholder. Hindi na ikaw magbigay ng pangalan ng stockholder. Kabubo ni si Pinky talaga. Hindi ko lang po sigurado. Yes. Yung paras na yan, hindi nila alam. Yung paras na yan po yung attorney Paras na kasama ni Romualdez sa mga diskarte ng mga balahura. But for the law firm, it's Ocampo Manalo Valdez Lim. Ano pa ngayon? Salamat po, Mr. Chair. Una, a point of information lang. Nabanggit po kasi kanina na dapat sana fina-flag na ng COA yung mga iniimbestiga ng aming komite na flood control projects, either na ghost or substandard. No, yung sinabi kanina ni Senator Kiko. So, yung point of information dyan ay, in fact, ang COA ay nakapag-flag na ng 4 na proyekto
sa Bulacan amounting to a total of 330 million pesos. So baka habang dumadaan ang panahon mas marami pang mafa-flag ang COA. So yung mga unang mga tanong ko po, follow-up questions Mr. Chair sa DPWH. Kaugnay po yung anong resulta ng audit o Tapos na yan, tapos na ba yung testigo? investigasyon na ginagawa role na po ito. Action sa UH. Wala na, tapos na si testigo. O ngayon, ang gagawin natin, ipi-play ko ngayon ang 30 Tamarin Street na binanggit ni Saldico. Ang purpose na talaga ni Lacson dito ay iwala niya sa litrato si Bongbong Marcos. Kasi ang aligasyon ni Saldico, yung 30 Tamarin Street ay pinabili ni BBM para imbakan ng mga pera galing sa Standard Operating Procedure. Galing sa mga commission sa flood control project. Ito po. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, ito ay nalaman ko noong May 2021 ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street. Meeting sa number 30 Tamarin Street. Bahay ni Bongbong. Pumunta si Romualdez doon at saka si Saldico. Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Aming kasama si dating Speaker Romualdez sa number 1 ko noong May 20 siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre na So, yan Very clear. Very clear. So, ang intention ay isisave lang si Bongbong Marcos. Ay, Pinky Lacson talaga. Mag-ano lang ako. Shout out talaga. Ay, Pinky Lacson. Gusto lang isave si Bongbong Marcos Virginia Malonzo. Si Galaxy, Maya Pabenge, mga kabalin. Si Virgin Malonzo, good evening po sir. Elisa Driher, you are amazing Dr. Toto. Tapos Joso Peace. Okay. Hi everyone, buenas noches attorney. Buenas noches también. Joso Peace. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. So, Bahar Angela, nakakahiya ang pagkatao ni Lacson. Grabe ka. Halata na niya sumasamba ka sa mga kurap. Mukhang totoo nga ang sabi-sabi na aso siya ni Enrique Razon. Grabe. Makadepensa sa kawatan. Actually, si Enrique Razon nag-utos sa kanya gumawa ng kwento para matanggal si E.S. Bersamin. Tsaka si Amina Pangandaban. Tsaka si Adrian Bersamin at saka si Trajib Olaybar. Si Enrique Razon yung naglaro doon. So grabe makadepensa sa kawatan. Baka gusto magpresidente. So Helen Baguio, good evening po. Lalaine Torreneva, salamat po sa matalinong paliwanag. Tapos Bahar Angelo, corrupt protector si Ping, ang pink ribbon. Committee niya to protect the thieves and corrupt. Nakakahiya ka, Ping. Magreklamo na sa Blue Ribbon, wag ka dada dyan. Isa ito na walang laman ang pinagsasabi mo, Cinderella. GGA, pati yung tanim na witness na dinala pang tinatag ni Lacson sa lahat na sumasagot. Pero kay Gutisa, galit na galit siya. Ba't si Gutisa?
itong Cinderella nito na pinakita ko na nga sa iyo na pagtatanong ni Lacson, sobra pa sa resibo yun, naghanap pa ng resibo. Sino pang sinasabi yung bato-bato? Ay lalabas yan. Ayaan mo lang, antay mo lang, si Galaxy. Tama po kay sir. Si Cinderella na naman. Sabihin niya si Libeste, lalabas ng file. Ano ba yung mga pinagsasabi mo, Cinderella? Mga walang kwenta. Galaxy, machine na papanalo sa kanila. Nasaan ang wig mo ba? Bakit ganon? Ang maganda pa na lang, Cinderella, ganito lang gagawin natin. Pasensya na ha. Iban na lang kita dito para hindi ka na manood dito. Kasi na-high blood ako pag nakita ko mga ginagawa mo, sinasabi mo. Lacson, balimbing, pera-pera lang yan. Walang kwenta yan si Pinky. Same with Tota, Soto. Pero mukhang pera, tumanda na sa politiko. Politika, wala man lang legacy na iwan ng mga mahalin ng mga tao. Felipe, Osip. Toto, bakit sila nagkakubita? Sila Marcubita, si Aimee, inggit silang dahil hindi ka nanali. Nanali, angas ka. Anong ibig sabihin? Paki-type mo na maayos po. Hindi kita maintindihan. Dens Ramirez, attorney, BT, di po nang participate ang mga senador sa hearing dyan, Senate. Ano lang dito, puro buro-muro na lang ito nangyari. Helen Baguio, nako, mayroon naman mga namaban dito. Okay. Sa Buen de la Cruz, Katok. Eddie Calalo, akas mo, wala ka naman resibo. Narinig mo nga na mayroon na nga magkwento ka pa mas mabuti pa, Eddie Calalo, iban na lang kita dito. Ban! Ayan! Hindi ka na makakomment ngayon. Si Romeo de Lima, good evening po, Attorney Toto. So, ano ba ito si Buen de la Cruz? Basta Katok. Sino ba tinatago Katok? Sige, magsalita ka pa. Attorney Jose Alan Tibelin. Bakla kasi, Romeo Granada. Yari na ang kambal mo. Makukulong ba to? Ano naman pinagkakuan mo? Anong kinalaman nyo si Bato sa usapan dito? Sa mga tanong ni Senador Attorney Marcolita ay si Ping Lacson ang sumasagot sa mga... Tama nga, si Ping Lacson ang sumasagot. Teresita Bergantinos. Ano na ba ang nangyari sa bansang ito? Lord, have mercy on us, destroy them, O Lord. Si Pamela Mulyani, Esma Kaser, akala ko bobo mga Pilipino. Ano ibig sabihin ni Esma, bobo Pilipino? Chismis? Chisma? Sige lang, pagbigyan mo na kita. Jose Alan Mendez Tabelen, makakatawag mo sa ginawa niyan. Hindi kagaguhan. Teresa V. Talagang matindi yan si Baliling. Nasa Senado yata yan. Naalala ko to yung mga kortong Baliling na pinatay. Pagbaba ng flyover sa Quezon, sa Commonwealth, ubos ang 11 na laman. Kaya ang lagi ko pagbaalala ko si Lacson, naalala kong kanta yung kanta ng mga tausog. Mutya ka, Baliling, layo-layo. Ilan na Baliling, pasibuto, para ng Baliling. Alala. Si Lacson, Pinky Lacson, kuratong Baliling. Si Yasme R. Martin. Sana kinuha na lang ni Lacson ang sarili niya na resource person tapos manumpa. Dapat manumpa muna si Ping Lacson kasi nagbibigay ng mga impormasyon. So dapat binira nila si Lacson that time na siya pa ang sumasagot kahit hindi na naman siya tinatanong. O si Alan Mendez Tabelen. Dapat ang pinapasumpa si Lacson. O tama, di ba? O si Alan Mendez Tabelen kasi siya ang nagsasabing witness. Esteban Wakdagan, Proverbs 17:9, actively shielding someone from facing consequences for serious wrongdoing, especially by perverting justice or declaring the guilty innocent is seen as sin. Ganda naman mga sinabi mo. Ganda na senior mo. So Dens Ramirez, dapat pala Katoto, may judge na
namamagitan sa mga hearing na ganyan. Map sa Senate o sa Congress para nang matitimbang na mga akusasyon. Dapat magaling na trial lawyer at walang pinapanigan. So, basket senior ka. Ano ibig sabihin yun? JJ, yung chairman, siya dyan sa witness, halatang halata talaga si Pinky. Rolando Huxon, Sir, matagal nang wish ni Ping magiging presidente. So, BBS Las Vegas, wala naman problema kung maging presidente siya. Ayusin mo, hindi yung ganon. Pero ngayon, wala, incompetent ka. Pareha lang kayo ni Risa Hontiveros, walang competence para maging presidente. Kung magtanong si Lacson, parang ayaw niya masaktan yung dalawang testigo niya. Jan Suarez, Lacson, Soto must surely protect his boss, Tambi, Bangag, at all cost. Sarsuela, ang pinaka-boss nila na nakatalikod, yan si Enrique Razon. Sarsuela lang ang Blue Ribbon Committee kasi from Saldico, down the line lang ang ikukulong plus Duterte senators. Useless guys. So, Pedro Fernandez, ang mahirap kasi dito, yung di ka naman abogado, pinipresume mo na mas magaling ka pa sa abogado. Hindi ko mo police investigator, para ka nang marunong pa kaysa abogado. Yan ang problema kay Pinky Lacson. Dapat ibigay niyo sa abogado. Dapat kay Marco Letao, di kay Kiko Pangilinan. Di kaya sino pa yung mga abogado diyan? Si Alan Peter Cayetano, tsaka si Pia Cayetano, yan mga abogado yan. Tapos baka si Lacson ang testigo kasi siya ang sumasagot instead sa mga sinasabi ng witness. Paul Bautista, si Ping Lacson at si Tito Soto, taga-protekta ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos para pagtakpan silang dalawa, utak na nakawan sa pera ng taong bayan. Anyari TV, gandang gabi Sir Toto. Samer, Naduaran, yayahin kumukha mo Pink Lacson, putang ina, la demonyo, Potregis, kay patawag mo si Romualdez, Saldi, Olaybar, Gardiola, Bersamin, dalawa, Pangandaman, Bunuan, dapat hindi pinatawag yung si Mark Texay, si John Paul Estrada, yung mga kasamang Marines, ni Gutesa, pinatawag mo sana para timistigo. Tapos yung mga pulis doon na nagumordya kay Saldico, dapat tinawag mo. Just Office, kahiyan ang inabot ni Lacson. Hindi niya kayang paikutin ang mga legit lawyers na nanonood sa hearing na yan. Tapos Paul Bautista, dapat ikinulong din ang mga yan. Tanim witness kuno na yan. May witness control na ngayon eh. Mauso na yung control eh. Flood control, impeachment control, tsaka witness control. Celso Alilano, ang galing mo, Doc, mag-analisa ng mga nangyayari. Litarabla, Lacson, Soto, are BBM protectors. Paul Bautista, by araw din yan si Lacson at Soto. Hindi na makatikim ng boto din namin. Dalawang protector ni Romualdez at BBM na yan. Tapos, peke yung witness ni Lacson. Las Vegas, gusto ni Lacson, hindi pwedeng i-cross-exam. Wala na, hearsay na yun kung hindi mo papakross-exam. Raha na saludin. Salam, sir. Salam. Salam, Mambo. Halata, yan, si Lacson. Puro BBM. Si Lacson, may kadudu sa kanyan. Just Office, si Lacson gumagawa ng malaking atraso against Mr. Diskaya. BBS Las Vegas, nabubwisit ako itong kay Padulyon, nagmamagaling talaga kahit bendalo na. Pangalawang bendalo naman to. Ang boss niya si Boy Remulla nagbendalo. Tapos siya nga bendalo na rin. Tapos Ernesto Balse, ano pinaglalaban mo, boss? Ito, kapatid ata ni Kap Kiko Barsaga. Sino? Walang kapatid doon si Kiko Barsaga. So, Brocha Barotso, ang alam ko doon po, si Jam Magno yun. Bakit hindi nyo pauwiin si Saldico? Sila na nga pinagpapauwi eh. Hinahanap naman nila pero hindi na pauwiin eh. Kasi, pag umuwi yan, sabog si BBM pag umuwi. Ang daming bitbit na cellphone yon na ebidensya na mga tawagan sa cellphone. Pati mga selfie nandun, pati mga video, mga photos ay nandun. Kaya ayaw nila yung pauwiin.
ang sistema pa naman ngayon ng telepono, hindi na mabubura. Halimbawa, may telepono ako, iPhone. Bibili ako ng bagong iPhone. Tapos, gagamitin ko sa bagong iPhone. Pag gumamit ako ng bagong iPhone, ay pwede ko pa rin makukuha sa bagong iPhone. Yan po ang telepono ngayon. Halimbawa, nito, mamurahin ang telepono ko. Yan, mamurahin lang yan. Pwede ko rin buksan dito kahit na nabura. Hindi na mabubura kasi basta ang bigay ko sa inyo na tip, kung meron kayong mga importante, mga dokumento para hindi mawawala, kahit mawala man ang papel, gumawa kayo ng tinatawag na group chat. Gumawa ka ng 2 messenger account para doon mo ipapadala. Halimbawa, dokumento patungkol sa Meralco, lahat ng bill Meralco doon mo lang kunan mo litrato, pasa mo doon. Na kahit mawala pa yung lahat ng bill mo, andun pa rin. So, lahat ng mga importanteng bagay sa iyo, titulo, nandyan, ilagay mo rin doon. Gumawa ka lang ng hiwalay. Halimbawa, klase-klaseng dokumento. Meron kang bill sa tubig. Lagay mo, Toto 1, Toto 2. Sa akin kasi Toto ako. Toto 1, Toto 2. Yep. Bubuo ako ng group chat na Toto 1, Toto 2. Ang mga members. At pangalanan ko, Meralco Documents. Yon, lahat ng Meralco doon yan. Pagkatapos, Maynilad. Doon, ilagay ko lahat ng Maynilad. Hiwalay na grupo naman yan. Hiwalay naman grupo, mga titulo. Ganon po, advice ko siya para hindi mawala. At kahit man nakawin ang cellphone, andoon pa rin, hindi mawala. Nasa messenger pa rin. Sa Berje Piquero, grabe po na ang korupsyon sa Bangag Administration. Barutso, walang nangyari dyan sa Blue Ribbon na yan. Magiging Pink Ribbon na yan eh. Comedy hearing, ginawang non-time show. DL Lascaro, Makabangag at Tambalusos, andoon ang pera para pumaldo eh. Berje Piquero, Bulaga hearing. At tama ka, Bulaga no. Bulaga. Mula Apari hanggang Hulo, lahat ay binabaha. Tapos, Ernesto Balse, mas malawak pa sa naiya ang paliparan nilang dalawa. Pendong, mas may sense pa si Kap kahit papano. Katawa ka na lang. Okay, Berje Piquero, nakastress ang Addictos Administration. Sayang, di ko maabutan. Live mo, sir. Andito ka naman. Swissler, watching from Geneva, Switzerland. Denz Ramirez, saan nangyayari? Mukhang mahina ang testigo niya sa dinala. King Koy ang mga sagot. Walang bigat. Ay, tapos, Sem Nadoran, purok president ang bakla. Swissay, si Razon ang boss niya ni Pinky kasi malaking binibigay kay Bangag. Si Ramel Bangson, naimbag grabe mga kapsat ko. Malinaw pa sa lahat ng sikat ng araw ng pagliligaw ni Pinky, hingod lubot din itong si Pinky. Naimbag grabe, Dr. Tirador, Lope Liagogo, mayad nga gabi sa mga karaya, sa Lambunaw, Kalinog. Mag-likes na po tayo mga kapatid. Tapos, Enesita, Enesita, Usupocado. Nalaman na natin ngayon ang mga politiko na duplikara. Gregory Revolta, go Doc. Denz Ramirez, unfair kasi Diskaya di nagpakita mukha, may tinatago. Swissay, go lang po. Block nyo mga trolls. Samir Naduran, Lacson at Soto, mga tsupakoy yan. Ni Romualdez, palit-palit yan sila. May mga exertion sa nilang dalawa. So, Nana Capote, Boytago, Kuratong Baliling, laos na yan sa kakahiya. Si Ferdinand Mendoza, si Kong Akop, Kuratong Baliling Tigok. Si Kong Akop ka lang, investigador ng Kuratong Baliling. Inabsilto ni si Lacson. Nagtutulungan niya sila. Jazz Office, Sindikato ng Blue Ribbon. Nakikita na kayo si Akop at saka yung mga pinatay na Kuratong Baliling. Kayin Pensona, magbabayad lang ng utang na loob sila, School, Bukol at Pinky dahil kasama sila sa You Can Do Magic. I never believe in things
I couldn't see, I know you can do it. It happened to be. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what is all about? Now there can be no doubt. You can do magic. Maylin, anos, kaya pala kinarma si Mr. Ridon. Kasi may dapat din palang ibulgar ang universe. Kaya nangyayari yung landslide na landfill sa Cebu. O si Rason, hindi Radon. Rason. O ngayon na mga ang sa Binaliw landfill kay Rason. Tapos Rolando Catedrilla, I'm so proud of Attorney Toto. Mana kay Ma'am Kausing, teacher, second year high school. Wow! Teacher pala mami ko ha. Si Alex Catedrilla, at idol ko yun pagdating sa kanta. Ha? Ikakasal ka na. Yan ang kanta ng inimbento, popular song na inimbento ni Alex Catedrilla, isang composer. Amando Abid, nasa admin ang limpak-limpak na pera, doc engineer, kaya yung taas sa politicians na doon umanib. Hardy Ralph, okay, correct. Sabi si God Save Philippines, layas ka dyan, Lacson, buisit kayo. Hardy Ralph, balimbing talaga si Lacson. Araceli, Harder, galing mo admin. Admin ito, lahat ay nasarswela, niluloko ang taong bayan. Atik Som, kakahiya ang ginawa ni Lacson, di ba niya alam ang ginagawa niya? Mylene Anos, kaya pala kinakarma si Mr. Rason. Yung nangyayaring landslide sa Cebu, siya pala may-ari. Oo, siya na may-ari noon. Felicia de Galicia, kawawa ang Pilipinas sa pamumuno ni BBM at mga kaalyado. Chicken Poppers, genius ka talaga, Dr. Toto. Eric Bagos, boss, pa-shout out po sa, ano ba yan? Kung ganun mga salita mo, mamaya pagkasunod pa ulitin mo pa yan, ibaban na kita rito. Told you so. Kaya wala ka nang masyadong viewers, Toyo, dahil sa pagkakasara mo. Magkano ka na? Ano ba? Wala pong magkano. Pinaglalaban ko lang ang batas na tinatapakan. Ang batas na tinatapakan ni BBM at kayo na mga makakaliwa. Ang gusto nyo mangyari ay kinidnap ninyo yung tao na walang warrant of arrest, si Digong. Kaya doon ako bumaliktad kasi tinatapakan ninyo ang batas. Nilalabag ninyo. Okay? Ikakampihan ko yung taong yung kumbaga nilabag ang karapatan. Hindi mo pwede sabihin na yung pagpapatay ng tao ay mababayaran mo sa pagpapatay din ng tao. Mali po yan. Rosalia Pora, good evening po. Tapos Gerardo Mandalico, ginaya ni Lacson si virus attorney. Saka mask ang, ginaya. Tanim witness si Tiberos. Tapos bumaliktad laban sa kanya. Si Camilo Alagdon, malinaw talaga yan attorney. Walang ibang kundi si BBM na addict sa cocaine. Pinagtakpan talaga nila ni BBM. Kaya gumagamit ng takipagtestigo kasi gusto na takpan si BBM. BMA Authority, Gadawin Sir Toto, Brut Sabarotso, walang substansyang testimony ng mga witness nila. Selmar, Lacson's Blue Ribbon Committee is really strict with evidence and doesn't deal with people who try to mess up. But what I saw is the different. It is different. What I saw is the reverse of it. Selmar? Hindi nga niya alam ang rules of evidence eh. Sani Gaya, Lacson, Trillanes, Bata, PBBM at Martin Romualdez. They want Martin Romualdez to run for president to continue corruption. Sherwin yan, bahala na sa Comelec. So Love Heart Beriam, Abs, magandang gabi. Gamora, good evening, Dr. Toto. Ferdinand Mendoza, nagtrabaho ako sa Soler, kilala ko yan, si Rason. Big time yan. Ang security agency ng Soler ay ang pag-aari ni Lacson. Kaya pala si Michael Riaquino, ang boss dyan, si Lacson pala ang may-ari. Nako, sige. Nabigyan mo ko ng tip. Mariano Gakayan, halata naman si Lacson, magnanakaw din.
Kamote, ang mga tanga, yung baha dito sa Manila, sa Davao, ang investigasyon. Oh, Gamura, excellent, Dr. Toto, Gamura. Dennis Causing, kapatid ko, Gamura. Tanim Witness si Pinky, same Riza virus, scripted. Alden Soliano, attorney, mag-ingat ka. Salamat po. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Tapos Black Hat, mga kapalmoks na talaga sila kahit halata na ang galawan. Ayaw talaga mahiya. Tapos Kamote, shout out, Brad, Senator Toto. Okay, so yan tayo. Magandang gabi po sa lahat. Paki-share, paki-like, para naman dadami yung ating algorithm.